Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion ngayon itong post ni Kipi Chu. Sabi niya, fake news pala ang 1.7 trillion kasi 5 trillion pala. Ito po yung hot issue na pahayag ng chairman ng Securities and Exchange Commission ng ating bansa. Nawalan tayo ng 1.7 trillion market capital in just 3 weeks. So, biglang, I don't know, biglang nag-apologize. Mali daw ang kanyang source. Fake news daw. Kaya lang, sa mga comments, mga netizens, hindi sila naniniwala. Parang pinagalitan lang daw. O ito ngayon, nagsalita ang ex-official ng Bangko Sentral ng Pilipinas, Madam Cora Godete. Alam niya ang nangyayari sa financial market dahil taga Central Bank. Dati, ano? Ito, sa post ng balita, PSA, yan o, bumagsak o. PSE, Philippine Stock Exchange. PSE, market capitalization na lagasan ng 5 trillion pesos mula noong December of 2024 hanggang October 2025. Ex-BSP official Cora Godete. Nabasa ko mismo yung kanyang post pagpapaliwanag. So yung 1.7 in 3 weeks kasama na dito sa ang computation ng ex-BSP official noong December of 2024, merong 19.9 trillion pesos na market capital sa Philippine Stock Exchange. Ito ng October 9, to be exact. October 9, 2025, naging 14, tama ba? 14.9 trillion na lang. Yun ang kanyang post. Makikita yan sa Facebook. So, anong gagawin na naman ng palasyo? Tatawagin nila ito. Ano na siya? Wala na siya sa BSP. I don't know kung nag-resign, nag-retire. Hindi na nila kontrolado. Yung SEC chairman, kontrolado pa nila yun. Kaya nag-sorry. So ano ba talaga? Kasi sinasabi ng Presidential Assistant on Investments, Frederick Go, solid pa rin daw ang investment confidence ng mga negosyante sa Pilipinas. Hindi ko ako maniwala doon. Mismo na si Mr. Manny Pangilinan, ang chairman sa Metro Pacific Group, negosyante, parang atong ang, nag-warning na siya na kung hindi maagapan, hindi masolusyonan itong issue ng corruption, babagsak ang ekonomiya. MVP na yan, Manny V. Pangilinan. Sa mga pronouncement nito, pro-government yan, hindi siya anti-Marcos. Tumutulong siya sa gobyerno, lalo na sa, sa mahang basketball ng Pilipinas. Ang laking tulong ni Mr. Manny V. Pangilinan. So, mas naniniwala ko dito kay Mr. Manny V. Pangilinan na delikado ang ating ekonomiya pag hindi ma-resolve itong issue ng korupsyon. Isa pa, Central Bank. Nag-press conference sila 2 days ago man siguro yun. Nag-declare na ang Central Bank na dahil sa malalang issue ng korupsyon sa bansa, yung economic growth target for 2025 hindi na kayang abutin. So, bababa talaga ang economic growth ng Pilipinas ngayong taon. Bakit? Dahil sa korupsyon. Sino pa ang mga nagsasalita? Ang ambassador, Philippine Ambassador to the US. Sandali kay may sipon ako. Philippine Ambassador to the US, Ambassador Romualdez.
tinanong siya sa radio interview, umamin siya na affected ang business o investment confidence ng mga US investors sa Pilipinas. Mahirap daw. Mawawalan daw tayo ng malaking investment dahil nga sa korupsyon. Yung mga pledges, diba, galing ng Pangulo doon. Kailan ba yun? Nakalimutan ko na. Yung negotiator, tinawag siya ni President Trump na top negotiator. From 20% na negotiate niya, 19% yung taripa. May pinagmamalaki na $1 billion investment sa Pilipinas. Dahil sa corruption ngayon, inamin ng Philippine Ambassador to the US, wala na. Affected na, mawawala yung mga investment na yun. And I'm sure, iba pang mga investors. Kasi, very, naman yan, logic lang yan. Nagkakagulo ang bansa. Kaliwat kanan ng rally. Political instability. May mga ugong-ugong pa ng kudita, although hindi yun totoo. Sasabihin ko na walang kudita. Kailang, hindi mo maiwasan yung ugong-ugong. O magrarally na naman mamayang gabi. October 12, nanawagan si Congressman Kiko Barsaga, siya ang mangunguna ng People Power versus Marcos administration sa harapan mismo ng ng Forbes Park. Mga negosyante lahat ang mayon, matatakot ang mga negosyante. Talagang, di ba, very logical naman yung i-withdraw mo muna yung kwarta mo sa stock exchange, baka okay, benta. Yun na po, ganyan na po ang nangyayari. Sana maagapan, kasi paano kung mangyari sa atin yung, bang example natin? Bangladesh. Bangladesh ba yung nag-economic collapse last year ba o 2 years ago? Kawawa naman ang mamamayang Pilipino. Sana seryosohin nila itong corruption issue na ito. ICI, pati Senator Pangilinan, nanawagan na bakit hindi nyo i-live stream ang inyong ICI hearing? Do not test the patience of Filipinos. Wow! Salamat, Senator Kiko Pangilinan. Pakita, bakit si Saldico hindi pa nila i-cancel ang kanyang passport? So, parang kulang ba? Tinimbang ka, ngunit kulang. Ganun po. Okay, salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong natin sa tribo. Namimigay tayo ng mga livelihood assistance sa kanila, nagpapatanim ng saging lakatan at Arabica coffee. Panoorin niyo ang video na ito. Sa area ni Ades, so mag-abuno sila. Mayang buntag diya. Mayang buntag. Abuno na po ni kuan. Kape aron. So tulo na siya kabang kay duha namang kabulan. So muna ni ang itsura sa kape ni Ades nga duha na kabulan. Maayo gyud nga tan-awon. Ug naa nay mga sanga. Tambo ka sa kape ay. So unom na ang iyang sanga sa duha pa ka bulan nga kape ni Ades. Karon human sa pag-abono naga-spray na pod si Ades sa iyang kape.
Kagi ko. Salamat sa Ginoo nga og sa nagsuporta aning kape og sa abono. Nga makaawas na gyud mi sa kalisod. Ingon man sa aning among saging nga lakatan. Padayon gyud ang among pagpaeskwela sa among mga anak. Kaloy sa Ginoo gitabangan mi niya sa pagtanom og kape. Nga atagang pamilya niya og maayong panlawas sa pagtanom namo sa kape. Ang pagtubo sa among kape nga mawas na mi sa among kalisod. Salamat. Salamat sa Ginoo.